Hello. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama na nandirito. Kinikilala natin at pinasalamatan ang suporta, lalong-lalo na ang ating kaibigan mula sa Bataan Federation, ang ating Kaabel Atienza at ang kanyang mga kasamahan. Maaga sila dito. Ang ating mga kasama sa Team Big Rock, sa pangunguna ni Pris Bernard, ni Vice Jobert, dyan pa rin sila patuloy na kaisa sa pagsusulong ng mga advokasya ng BMRF. Salamat din sa ating mga kasama mula sa San Ildefonso, Bulacan, ang ASE Riders, sa pangunguna po ni Pris Gilbert Figueroa at ng kanyang mga kasama. Patuloy pa rin sa ating mga kasama sa Years Bulacan, led by Pres Alan Diaz. Andito pa rin, tuloy ang ating pagsasama-sama sa ganitong klaseng advokasya. Ang ating mga kasama sa Gixer Bulacan, Sir Rodel, nakasama natin sila sa charity natin nung nakaraan sa DRT, ang Gixer, no? At siyempre, gusto rin natin pasalamatan ang presensya ng ating mga kasama sa QSAC Riders, kay Sir Willie, sa mga kasama natin sa PGE, kay Pristanding, ang ating Vice, kay Sir Boy, ng San Jose del Monte, Bulacan, ang ating mga kasama mula sa HBRC, Baliwag, kay Pris Paul, at sa kanyang mga kasama, sa ating mga kasama mula sa BMRF, individual, member, Yamaha Bulacan Riders, Jaguar Riders, sa pangunguna po ni Pris Fred Parsumala ng Bukawi, Bulacan, sa ating mga kasama mula sa PG, no, natawag na natin. Ang Gatinyo Riders, sa pangunguna po ni Pres Alice, si Chairman Roldan, ni Ma'am Jo, nandito pa rin sila mula sa bayan ng Angat. Sa mga grupong Bulamore, siyempre, dito si Ma'am Lucy, salamat. Sa mga kasama natin sa Pires Riders ng Bulacan, andito rin kasama natin. Mayroon pa bang grupong nakaligtaan? One Piece, Team One Piece ng Giginto, Bulacan, si Vice Kanono, Nelson Kanono, kasama rin natin si Ma'am Che. Ano pang grupo ang hindi natin natawag, ha? At Ginamoto, si Rider, si Pres JB, nandito rin po, kasama natin. Salamat, Pres JB. At sa iba pa, ang pagtitipon natin ito ay napakahalaga. Napakahalaga sapagkat ito ay ginugunita natin tuwing sasapit ang ikatlong linggo ng Nobyembre. At nakakatuwa na kahit nangungunti na tayo ay nagpapatuloy tayo. Dahil naniniwala tayo na dito natin may papakita yung ating totoong pagmamalasakit sa ating advokasya para sa kaligtasan ng ating mga kapwa Pilipino na gumagamit ng kakalsadahan. Pangarap natin lagi na ang lumalaking bilang ng biktima ng road crisis victims sa Pilipinas naway sana ay mabawasan. Pero paano mababawasan kung pangilan-ilan lamang ang kumikilos para sa mga pagsisikap para
hanapan ng alternatibong solusyon na maiwasan ang mga sakuna dulot ng aksidente na nagbubuwis ng buhay. Nakakatuwa na ang iba't ibang mga bansa sa buong mundo ay nagkasundo na ang ikatlong linggo ng Nobyembre ay gugunitain. Gusto lang natin ituwid na hindi tayo nagsisilibrate kung hindi tayo ay nagkukumemorit. Inaalala natin ang araw na ito dahil dito ay nagkaisa ang mga bansa para gunitain at alayan ng dasal at kandila ang mga kapatid natin na biktima ng road crisis. No? At dito rin, inaasahan natin na ang iba't ibang mga leader ay pinapahayag ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga plano tungkol sa problema sa road crisis. Pero nasaan ba ang mga ahensya ng gobyerno? Ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas ay nagsabatas na ang ikatlong linggo ng November ay dapat maging bahagi ng partisipasyon ng Republika ng Pilipinas sa ginagawa na paggunita ng mga bansa sa buong mundo sa Asya. Ang ating DILG Secretary ay nagpalabas ng memorandum circular na inaatasan ng lahat ng local government unit na ang buwan ng ikatlong linggo ng November ay dapat manguna ang mga local government official para makiisa sa paggunita ng mga biktima ng road crisis, maglatag ng kanilang mga plano para masolusyonan ang lumulubong biktima ng road crisis. Pero nasaan? Wala tayong narinig. Kaya sa atin, kahit na simpleng riders tayo, kahit marami tayong pinagkakabalahan, kahit nangungunti na tayo, sinisikap natin na ipilit na gunitain ito, alalahanin ito, alayan ito ng panahon, alayan ito ng pagsindi ng kandila at idalangin na sana mabawasan na ang biktima ng sakuna na nagdudulot ng pagbubuwis ng buhay. Dahil ayaw natin na isa man sa atin, isa man sa mga kasama natin, isa man sa mga kamag-anak natin ay susunod na biktima ng road crisis sa mga susunod na panahon. Lahat tayo ay nagkakasundo na dapat itaguyod ang kaligtasan o pamamaraan para maging ligtas sa paggamit ng ating mga sasakyan, sa paggamit ng mga kalsadahan. Subalit, hindi tayo papayag na manatiling salita lamang yan. Dapat damhin natin, dapat kumilos tayo, at ang pagkilos natin ito ay dapat mayroon tayong gagawin para hindi lang tayo ang dapat na kumikilos para sa problema, sa lumalaking at lumulubong problema sa road crisis victim sa ating bansa. Tingin natin, hindi natin pwedeng iasa sa gobyerno ang problema ng road safety. Dahil tayo ang laging biktima, dahil tayo ay biktima ng road crisis, dahil marami ang kakulangan ng gobyerno. Maraming mali sa mga infrastruktura, sa mga palisiya na idinatakda ng gobyerno na dapat ituwid para mapahalagahan at maiwasan ang disgrasya. Pero wala tayong maasahan. Kaya po, kahit kunti tayo, tinutuloy natin ito para damhin at patuloy na i-express ang ating panawagan na sana gumising ang mga nasa gobyerno, ang mga institusyon ng gobyerno tulad ni LTO,
LTFRB, DOTR na harapin at ilatag ang konkretong aksyon para masolusyonan, mabawasan ang lumulubong bilang ng biktima ng road crashes sa Pilipinas. Isa dito sa mga panawagan natin ay sana maisabatas ang Road Safety Institute, isang institusyon ng gobyerno na libre na bibigyan ng edukasyon ang mga Pilipino para matuto sa isang matuwid at maayos na paggamit ng sasakyan, na paggamit ng kakalsadahan. Hindi katulad ngayon na ang LTO ay nagtakda ng karagdagang mga palisiya sa pagkuha ng lisensya. Pero ano ang ating napala? Ipinasa nila sa pribado ang mga training, ang ginagawa ng mga pribadong institusyon, pinapatawan tayo ng malaking bayad. Kaya hindi ito nakakabuti sa atin. Tumatakas ang gobyerno sa kanyang obligasyon sa mamamayan para i-educate ang mga kumukuha ng lisensya. Pinagkakakitaan ng mga pribado ang ating mga gustong pagkuha ng lisensya. Kaya nakakalungkot. Sana kumilos tayo para nang sa gayon ay maituwid natin ang kabaluktutan ng sistema ng gobyerno, ng sistema ng LTO na ipinapasa sa mga pribado at dinadagdagan ang ating mga gastusin sa pagkuha ng lisensya. Dapat ibigay na libre na serbisyo ng LTO ang mga training o seminar sa pagkuha ng lisensya. Dahil nagbabayad tayo ng buwes, nagbabayad tayo ng pagkuha ng ating lisensya. So, nangyayari ganun. So, dahil sa hindi tayo kumikibo, walang nagsasalita, namimihasa ang gobyerno, tinatakasan niya ang kanyang obligasyon at ipinapasa niya ito sa pribado. Gusto niyo bang magpatuloy ang ganoong klaseng kalakaran? Gusto niyo ba? Hindi kayo naririnig ni LTO. Hindi kayo naririnig ni gobyerno. Kasi nahihiya tayo magsalita ng katuwiran ng ating gusto. Kaya namimiyasa sila dahil sa pinababayaan natin sila. Sana ang ganitong klase ng pagtitipon, ang ganitong klaseng pag-alala sa World Day of Remembrance ay maisama sa ating mga isip na dapat ay matuto tayong ipahayag, matuto tayong kalampagin ng gobyerno para ang mga bagay na nagpapahirap sa atin, ang mga bagay na nagiging cause ng road crashes sa mga kakalsadahan na nagluluwal ng pagkawala ng buhay ng ating mga kapatid ay sana unti-unting masolusyonan. Kaya sa gabing ito, mga kasama, gusto ko pa rin i-encourage kayo na sana hindi natapos sa ating pag-alala ngayong gabi ang ating pagsasama at pagsisikap para sa road safety ng bawat isa sa atin. Sana magawa nating inspirasyon ito na sana madama natin na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang papel para makatulong sa pag-educate sa ating mga kamembro, sa ating mga membro ng pamilya, mga kakilala, mga kamag-anak. I-share natin sa kanila yung tama at disiplinadong paggamit ng kalsada at paggamit ng ating mga motorsiklo. Para nang sa ganon, kung bata yan, bago pa sila humawak ng monobela, dapat may alam na sila. Naniniwala tayo na kung bata pa lang ay himukin na natin sa tama. Naniniwala na tayo na kapag lumaki yan, kahit paano, may maalala siya. Pero ang matanda, kapag matanda na, at hinimok natin, kung minsan,
mahirap ng pasunurin. Kaya lahat tayo may mga kanya-kanyang gampanin at may kanya-kanya tayong magagawa. No? Hindi natin kailangan ang mas malawak na tagapakinig. Simulan natin sa sarili, simulan natin sa ating mga membro, simulan natin sa ating mga anak. Ipaunawa ang kahalagahan ng pagiging responsable sa pagmamaniho, responsableng paggamit ng kalye upang ang disgrasya at sakuna na nagluluwal ng pagkawala ng buhay ay mabawas-bawasan sana. Yan ang ating pangarap at naway marinig tayo ng poong lumika, marinig tayo ng ilang mga kababayan natin tungkol sa ating mga pangarap na ito at tungkol sa pakay ng ating pagtitipon ngayon, naway kasiyahan tayo ng Diyos. So, sa pagpapatuloy, gusto natin tawagin ang Secretary General ng ating kapatiran sa dalawang gulong para dagdagan ang mga pakay ng ating paggulita ng World Day of Remembrance. Tinatawagan natin ang ating kasamang Don Pangan.